Tapos isa pa, dahil sikat, dumadami yung mga babae, followers ko. Well, gusto mo sabihin ko sa'yo, halos kung tarantado lang talaga ako sa Raulong Muslim, papatulang ko na lang siguro yung 20 na mahigit na nag-PPM sa akin ng mga babaeng gusto pa makipag-meet sa ibang dahilan. Really, nigga? Assalamualaikum, peace be with you. At ito si Ibrahim Casey, known as Casey Vlog. So, sana okay lang yung view sa likod. Nasa labas lang ako ng kwarto, sa harap ng pinto. Itong naisip kong view. At dahil may natural light galing sa sun. So, real talk tayo ngayon para naman mailabas na yung ano man nararamdaman sa loob dahil mahirap na kung hindi mo ilalabas. Baka magkasakit ka pa sa cancer. So, mas mabuti ilabas na natin at i-real talk natin. Kasi last year pa ito eh. Last year pa ito, simula nag-start ako ng channel ko, ng YouTube, at nag-start ako ng FB page ko. So, hindi ko din inaasahan na, ewan ko lang kung inaasahan ko na din siya, baka may mangyaring negative. Kasi, tingnan mo, aminin ko na lang lahat. May mga tao kasi na nalilito sa akin. Dahil yung first time ko nga nag-start nitong page ko, FB page, dyan muna ako nagpo-post noon, hindi muna sa YouTube. Yung mga videos ko noon, puro pang ano lang, entertainment lang. Napakita ang Saudi Arabia, vlog dito, vlog doon. Wala siyang masyadong kinalaman about Islam. At dahil alam ko, pag nag-post ako something about Islam, speech, walang manonood. Kasi naboboring yung mga non-Muslim doon, yung mga hindi Muslim ay karamihan naboboring doon. Tsaka isa pa, hindi naman ako ustad or someone na mag-post ng mga ganon. Dahil maliit lang ang aking nalalaman sa aking relihiyon. Dahil ako ay estudyante lang na nag-aaral din. So, nag-post lang muna ako ng entertainment. Tapos yung mga ibang entertainment ko kasi unang-una din mga naging basher ko sa totoo lang. Unang-unang mga taong humusga talaga sa akin ay ang mga kapwa ko din na Muslims, mga kagaya ko. So, sorry to say, hindi naman lahat pero karamihan mga Muslims talaga ang unang naghusga sa akin sa paggawa ng mga videos. Pero nakatulong naman sila. Itong grupo na Muslim na palagi akong sinusubaybayan at palagi akong tinitira o anong man sinasabi. Well, sila din ang naging dahilan sa bandang huli na nakilala ko ang sarili ko, kaya maraming salamat din sa inyo. May mga point din sila, pero hindi nila alam kasi yung niyat ng tao, yung intention ng tao. Kasi sabi din nga nila, total itong real talk ha, kasi hindi naman ako pinanganak kahapon lang eh. Para walang nararamdaman na ako yung pinag-uusapan. Hindi lang yun, hindi ako mahaka-haka na ako talaga ang pinag-uusapan. Diretso sa akin, pinipm talaga ako. Maraming nagpipm din sa akin na Muslim at may sinasabi silang parang nanguhusga na. Kaya ito ay sa totoong ano lang. So, kung nahalata mo ikaw yun, huwag ka sana ma-offend, okay? So, wala naman ako itutukoy na pangalan. Pero nakakatulong talaga itong ginawa nila sa panghuhusga. Kasi nga daw, mukhang dalawa daw ang mukha ko. May videos daw ako na nakasimple lang ako, naka-t-shirt, naka-sombrero. Tapos may video daw ako na naka-shimag. Nakasuot yung Arabo na damit, tapos nakaputi na mahaba. Tapos nag-speech. Nalilito daw sila, ano ba daw talaga ako. Natatawa tuloy ako, sabi ko. Sandali lang. Yung pananamit ko ng Sevilla, normal yan eh. Pilipino tayo, yan ang damit natin, namana natin sa Western eh, hanggat hindi haram sa Islam eh. T-shirt or something, o jogging pants, yan naman talaga ang forma ko, sa totoo lang, simple lang ako eh. Yan talaga ang forma ko or may sombrero. Ngayon, yung pagdadamit ko ng ganun na Arabo, wala yung kinalaman sa posisyon ko. Hindi ibig sabihin pag nagdamit ako ng ganun, isa na akong sheikh, isa na akong pastor sa Islam, isa ng imam. Damit ko po yun dahil half Arab ako. Hindi sa nagyayabang dahil half ako, kultura namin yung damit na yun at walang kinalaman sa relihiyon ng Islam. Yung pananamit ko ng ganun. Pwede kong suotin yun anytime na gusto ko. Kahit saan man sulok ng mundo, kapag namimiss ko ang damit namin, suotin ko yung ganun damit. At wala siyang kinalaman sa aking relihiyon. Di ibig sabihin nakasuot ako ng ganun. Ito namamana yun sa kultura ng Saudi Arabia. Kapag mukhang ganun, automatic mo tawa. Dito lang yan sa Saudi. Sa ibang bansa, sa ibang Arab country, walang ganyan. Hindi porkit nakaganon, sheikh na. Kultura yan ng Saudi Arabia. Siya kapag sinusuot ko yun, nagiging ano lang siya sa akin. Nagiging culture. Katulad yung hindi Arabo, kapag nagsuot siya ng ganun, nagiging costume. Pero kapag ako, dahil half, pag nagsuot ako ng ganun, kahit saan man ako sulok ng mundo, hindi siya nagiging costume, nagiging culture ko. Kasi damit ko yun eh. Damit namin mga Arabo yung ganun. Culture lang. Kunwari, isang kano, nagbihis ng barong, matatawag mo bang, anong masasabi mo? Wow, suot mo ang damit namin ha. Di ba? Kasi hindi nga damit yun eh.
Tapos, ang nagiging itsura niya, costume. Oh, naka-costume ka ng Pilipino ngayon, nakabarong ka. Di ba? Costume kasi hindi naman siya Pilipino. Pero pag katulad ko, dahil half ako, kahit hindi man ako magmukhang Pinoy, ay pag sinuot ko yung barong, nagiging culture, hindi costume. Kasi Pinoy ako eh, damit ko yun eh, damit natin yun eh, barong. Which is gusto ko din suotin. Nung bata ako, may picture ako nung nakabarong ako. So, yun ang pinagkaiba ko. Sana maitatak nyo yun sa isip nyo. So, ngayon, ang gusto ko lang kasi palabasin, na masyado na ako inaapi simula bata. Sa bansama ng papa ko, tumagal ako ng 6 years doon, elementary. Inaapi na ako dahil hindi nga daw ako mukhang purong Palestinian dahil ang mga Filistini ay mapuputi, may pagkamukhang kano yung mga iba. So, yung ako, naalata nila. Hindi, kasi tapos straight pa ang buhok ko. Yung bata ko, kasi sa amin talaga karamihan kulot. Mapalalaki o babae. So, ako lang naiba, lagi ako inaapi sa school, kinukuha yung bag ko. Saka di ko pa yung time na yung umaapi sa akin, lalaki mga bata, mga grade 6, grade 5. So, lagi na lang, may trauma na ako sa mga bully na yan. Tapos, yung pumunta din ako ng Pilipinas, ganun din, kasi hindi nga mukhang purong Pinoy. Lagi din ako inaapi, Arabo kayo, magbago kayo, Arabo kayo, mga ganyan, Arabo, masasama kayo. So, marami. Tapos, sa high school lalo, ang dami. Mga 4th year pa nang ano sa akin, halos 2nd year ko pa lang yung time na yun, o 1st year din. Palagi ako inaapi, mga matatanda pa sa akin, mga 4th year, mga papansin, walang magawa. Nananahimik lang ako, tapos yung nga daw, dahil aminin ko na musuplado ako tignan, di ba? Dahil sa mata ko yon, yung kami mga Arabo na minsan kahit hindi namin sinusungit ng isang tao, mukha kami masungit kasi yun yung paningin namin. Parang mataray talaga eh. So kahit hindi namin sinasadya, ganun lang talaga yung tingin namin. Parang ang tapang ng mata, suplado tignan. So suplado talaga kami tignan yung mga pagmumukha namin. Kaya yung high school ako, lagi ako nakakabalita, gusto akong bubugin sa labas ng gate. Halos ilang grupo na lang lagi, everyday na lang, tuwing uuwi ako sa bahay, lagi na lang may nag-aabang sa akin sa gate. Mga classmate ko nagbabalita, uy ngayon may mag-aabang daw sa'yo sa gate sa labas. Ang sungit mo daw, sinusungitan mo daw sila kanina, tinitigan mo daw sa isa. Anong problema? Hindi ko naman ginawa yun Oo daw, tinitigan mo. Sabi ko, paningin ko lang yun hindi naman talaga nag-iisip ako ng kasungitan nasupladahin, sungitan sila. So yun, palagi nang sawang-sawa na talaga ako sa mga bully. Lagi na lang ako, alam mo, nag-i-stay ako sa school hanggang dumilim. Tapos tulungan na lang ako ng isang kaibigan ko. Tatakas lang kami sa likod. May mga barbed wire, sumabit pa yung pantalong ko nasira. Para lang makauwi. Ganun lagi ang buhay ko. Sawang-sawa na ako sa mga police. Kaya nagdesisyon na ako yun, 15 years old na ako, 2nd year high school. May kaklase ako na kasama sa gang. Talagang sumama na ako. Wala akong pamilya. Sa Pilipinas, diyan kasi sa Pangasinan, wala kasi akong pinsan. Wala akong kamag-anak. Kamag-anak ko kasi, karamihan sa lola ko kasi, nasa Zamboanga talaga. Hindi ko pa sila namimit. Yung mga iba lang. Hindi pa ako nakapunta doon. Kaya wala. Lahat naman ng kamag-anak ko ay dahil nasa Palestine nasa Philistine, sa Gaza. Lahat ng kamag-anak ng papa ko. So sa Pilipinas, wala talaga sa Pangasinan. Kaya wala akong kakampi sa buhay. Wala akong pinsan. Wala. Kapatid lang, lola, tita, nanay, yun lang. Kaya napaisip na akong sumali. Kahit nabugbog ng 30 seconds, masakit din. Imagine mo, tatanda ng bumugbog sa'yo. Ang liit-liit mo ng bata na katawan mo, 15 years old, ang payat. Sinalo ko lahat yung bubog na yun. Halos hindi ka makatulog ng 1 linggo sa sakit ng mga pasa ng katawan. Tinanggap ko para lang magkaroon ng kasama, kakampi sa buhay. At simula yung may umaapi na sa akin, natutuwa ako. Isang sumbong ko lang, 3 tricycle, mag-aabang sa labas ng school. Bubugbugin din yung mga grupo na yun. So doon ako natuwa, nakakita ko ng parang isang buong pamilya. Na yung nga lang, gangster kasi, andun yung mga haram. Kaya yung time din na yun, hindi din ako masaya. Kahit nagkaroon nga ako ng protection, pero mga against sa Islam, hindi din ako natutuwa. Imagine mo, 15 years old, may alam na sa Islam ng kung anong bawal, tama at mali. Kasi sabi sa akin ng isang leader namin na lahat ng bawal sa gang ay pwede. Lahat ng illegal ay legal sa gang, pwedeng gawin. At talagang grupo ng mga gangster. Doon na nagbago ugali ko. Doon na din ako natuto talaga maging mayabang na siguro, maging maangas, maging tarantado. Kasi kailangan protection Kasi kung hindi mo gagawin, ikaw ang kawawa talaga. Kaya doon na din ako siguro nagsimula maging maangas. Pero sa time na yon, imagine mo, kung religious topic lang religyoso ang pag-uusapan, subhanallah, marami tayong mga, sabihin natin mga Muslim na kapatid na feeling mo sila yung gumabay sa sarili nila. Kasi kung usapan lang na tawhid simula pagkabata, alhamdulillah, andun ako. Hindi sa nagyayabang. Pero kasi, porkit ginabayan tayo ng Allah, akala natin tayo na, yung ginabayan natin sarili natin.
ang galing na natin manghusga ng ibang tao, no? Samantalang kung pag-uusapan religious, mas religyoso ako sa iyo, bata ko. Alam mo, 10 years old pa lang nag-preach na ako. Kahit hindi pa ako nagsasala, wala pa akong alam. 10 years old kasi. Ang alam ko lang tawhid, na iisa lang ang Diyos, walang dapat sambahin, walang imahe, wala lahat, na wala siyang anak. Yun lang alam ko. Tapos sinishare ko sa mga kalaro ko, sinishare ko sa kapitbahay. Hanggang high school, dala-dala ko yun. Kaya nga kahit yung pumasok na ako ng gang, dahil lagi na ako naka-hip hop, favorite ko na pananamit. Tawag sa akin mga classmate ko, Pastor Hip Hop. Pastor Hip Hop kasi hip hop ako itsura, tapos nag-preach about God. Kaya Pastor Hip Hop ang tawag sa akin ng mga ibang classmate ko. Alam ng mga classmate ko yan, saksi sila, at yung mga kaibigan ko ng high school, saksi sila na hindi invento lang itong kinikwento ko. So, minsan din napansin ng isang sheikh kasama ko sa trabaho. Sabi niya, bakit? Napansin ko lahat ng sumusuporta sa iyo, mga hindi Muslim. Kasi yung nag-start pa lang ako, karamihan talaga mga hindi Muslims ang nag-support sa akin sa page na ito. Puro mga Kristiyano. So, sabi ko, hayaan mo na. Kasi nag-guide din siya. Sabi nga, di ba dami mong kakilalang Muslim, ganyan, o kilala ka naman, bakit? Parang wala akong nakikitang sinusuportahan ka sa page mo. Sabi ko, hayaan mo na, Sheikh. Tapos nag-guide siya, sabi niya, mayayabang kasi kung may pumasok sa Islam or something na akala mo alam na niya lahat, talagang feel na mayabang na siya sa kapwa niyang Muslim. Sabi ko, hayaan mo na, Sheikh, wala namang pakialam dun. Malaki na rin pasasalamat ko sa mga hindi Muslim na sumusuporta. At sila una naging followers or naging na pumansin sa page ko, sa channel ko. At kaya ngayon narating ko itong bagay na ito. Pero ngayon, yung wala pa kasi yung mga bagong Muslims, hindi kayo. Kasi dati wala pa kayo yung mga bagong Muslims dito sa page ko. Puro talaga mga non-Muslim ang nauna. Na kasi about din sa gold na ginawa ko, tumami sila. So yun lang ang may share ko. At pansin ko kasi isa pa naging issue. Mukhang naging issue itong pinost ko na pictures ng mga babae. Siguro nga may konting mali. Alam mo, buti na lang may asawa ko na nag-i-explain sa akin. Kasi kung wala din siya, hindi ko siya maiintindihan ano bang ginawa ko. Kasi ito yung mga grupo ng babae na yun, please lang huwag kayo masaktan na. Dapat kasi privacy. Na hindi ko, parang gusto ko kayo idawa sa ibang pamamaraan na hindi kayo masasaktan. Tulad yung sinabi ko dun sa page na siyempre huwag kayo sisigaw next time kapag may nakita kayong simpleng tao lang na katulad namin, hindi naman kami artista o ano. So, yun lang. Pero medyo marami, kasi ang sitwasyon ko po ay iba. Binabantay sarado ako ng mga kapwa ko mga Muslim. May mga mata sila na parang astagfirullah sabihin, mata ng Allah na tok-tok bantay sarado sa akin. So, akala kasi nila na hindi alam din ng mga ibang sheikh ito. Well, maraming mga sheikh na sumusubaybay sa channel ko. At sila nga mismo, hindi nila ako inuhusgahan. Dahil alam nila, dahil na-share ko na din yung niyat ko sa nila. Kaya dapat mag-real talk tayo ngayon, ano ba talaga intention ko. Kaso, tinatago ko lahat Kasi, para sa Allah to Hindi naman para sa inyo Pag kwento ko ba ngayon lahat ng pinagagawa ko sa sekreto, privacy, ay may makukuha ba akong reward sa inyo? Sa inyo ko ba makukuha yung reward? Para sa Diyos ko to ginagawa Kailangan ko ba aminin sa inyo na marami nag-PM sa akin galing Pilipinas, halos 5 na nag-convert? Kailangan ko ba aminin yun? Kailangan ko ba sabihin na isang kasama namin YouTuber ay napamahal na din pumasok sa Islamic Center dahil sa mga vlogs ko na Islamic Center? Kailangan ko ba aminin na isa sa kasama namin halos mag-suicide sa sobrang laki ng dinadalang problema? Tapos alhamdulillah nag-Muslim. Sa pagbisita lang namin at nag-Muslim siya. At ngayon kinakaya niya yung depressed nga. Kailangan ko ba aminin yun? Kailangan ko ba aminin na isang linggo na namin tinutulungan itong isang DH na rinape ng anak ng amo niya, at isang linggo namin tinulungan mahigit na kasama isang YouTuber na babaeng kasama namin para tulungan sila dahil babae sila mag-uusap. Na ngayon, alhamdulillah nasa magandang sitwasyon siya sa Polo na inaantay na lang niya makauwi siya. Hindi namin sinishare kasi yan sana dahil para sa Diyos yun Ginagawa namin para sa Allah, doon yung reward namin. Kailangan pa ba namin aminin dito? Yung mga mabubuting ginagawa namin? Kasi ang galing yung mga naguhusgay kung ano lang yung nakikita nila. Akala nila hanggang doon ka lang, isa ka lang baliw na nag-video or whatever. Hindi nila alam sa privacy, sa totoong buhay. Marami palang ginagawa na nagiging beneficyo ka sa ibang tao. Tinatry mo maging beneficyo. Hindi lang beneficyo sa bunganga sa dila na nag-a-advise ka ng mga kapatid mo. Beneficyo sa galaw, sa kalakas ng kaya ng katawan mo. Sa pagpunta doon, sa paggasto sa pamasahe, sa pagtawag dito, sa pagtulong ng kapwa mong Pilipino at maging makatao. Kailangan ko ba aminin yun dito? So, yun. At salamat na lang kay Ustad Amrullah
na nag-a-advise sa akin sa private na pinagkukuhanan ko ng napakagandang shinare sa akin na hayaan ko lang daw lahat ng mga nang-iisip ng negative sa akin or nagbabantay sarado sa akin, whatever. Dahil inamalubil niyat, lahat ng gawa ay depende sa intention. Dahil doon huhusgahan ng Allah sa araw ng paghuhukom ang anuman nasa puso mo. Pero syempre, kung ano yung nasa puso mo, dapat din lumalabas, di ba? Yung nga lang, nilalabas ko na may hikmah, may wisdom. Dahil, udu'u fi sabili rabbika wil hikmah, magdaawa ka sa pamamaraan ng iyong Panginoon na may wisdom. Tapos itong wisdom na hindi naman naintindihan ng mga nanghuhusga na Muslim. Kaya bago ka manghusga ng tao, ilagay mo yung ilagay mo yung paa mo sa sapatos niya. Para malaman mo muna yung kondisyon niya bago mo siya husgahan. Tsaka, para sa mga nag-iisip, kasi aminin na natin, di ba? Aminin na natin, huwag na tayo pakipot pa. Sabihin natin kasi half ako, may itsura, di ba? Hindi ako gwapo pero sabihin natin may itsura lang. Parang, siguro, may inggit, alam ko may inggit. Hindi ko kasalanan yun Or sikat, kilala. Akala mo natutuwa ako doon. Who cares? Hindi pa ako nag-start ng YouTube kilala naman talaga ako. Palagi pa nga ako nabubugbog So, hindi ibig sabihin na ganun lang. Tapos isa pa, dahil sikat, dumadami yung mga babae, followers ko. Well, gusto mo sabihin ko sa'yo, halos kung tarantado lang talaga ako si Raulong Muslim, papatulang ko na lang siguro yung 20 na mahigit na nag-PPM sa akin ng mga babaeng gusto pa makipag-meet sa ibang dahilan. Kita mo? Hindi kasi na matanggap siguro dahil siguro kung sa kanila nangyari ito, ay kalandian na mangyayari. Pero alhamdulillah, kilala ko ng Allah. So ano sa puso ko. Kaya kahit dumating sa akin mga ganitong pagsubok, alhamdulillah, baliwala lang sa akin. Who cares? Kahit may nag-chat pa nga sa akin kung pwede daw siya, kahit maging asawa ko na lang daw siya na pang-ilan. Maraming ganyan, hindi lang siya nag-iisa, marami. Kahit ako na gawin mong asawa, alam na nila may una na akong asawa pero sige pa rin. Gawin mo na akong pang-ilan asawa mo. Kung sa ibang lalaki ito mangyayari, sigurado, masaya ka, no? Sa akin, marunong kami mag-control, ilagay yung utak namin sa tamang lugar. Kaya siguro mayaming naiinggit or naiinis or kasi akala nila magbigay ako ng Islamic information na mali dahil sa kasikatan ko. Well, ito lang sasabihin ko kung lecture ng Islam ang hinahanap mo talaga, ay wag sa akin. Kasi estudyante lang ako, simple lang ako na Muslim na nag-aaral. Mukha ba akong sheikh dahil sa itsura akong Arabo, masalo pag nagdamit ng ganun? Nagkakamali ka, Arabo ako, mukha ako talaga, mukhang pastor o sheikh, mukhang imam. Doon ka pumunta sa ibang Facebook page o sa ibang channel kung lecture lang hinahanap mo talaga about Islam. Tulad si Ahmad Javier, pakaganda ng mga kanyang lecture. Yun talaga, nakatapos kasi. Wag sa akin, dahil simple lang ako na Muslim. So, bakit ka pupunta? Ang target ko talaga din yung mga mahihinang Muslim something, mga shabab youth, at yung mga non-Muslim na makapaglagay ng entertainment na may halong konting wisdom ng Islam. So, kung ikaw purong Muslim na nagpa-practice at lecture ang hinahanap mo, kung naboboring ka dito, doon ka sa punta sa iba na talagang lecture. Huwag mo hanapin sa akin. Dahil mukha nga lang siguro akong sheikh dahil sa pagka-Arabo ko na half. Pero, hindi sa akin makikita yung mga wisdom na lecture na malalalim about Islam dahil simple lang din ako na nag-aaral. Baka mas marunong ka pa sa akin. Kaya gumawa ka lang din ng sarili mo kung gano'n ang hinahanap mo. Tapos, ito pa. Bakit ko kailangan i-balance yung sarili ko? Kasi yung about sa extreme Muslim, naging extreme Muslim na ako noon. Ayaw ko na pahabain tong video kasi putol-putol tong content sana na ito sa YouTube ko ilalagay. Na dati akong extreme Muslim. Simula yung 16 years old, nakakita na ako ng masjid. Para ako nagbalik Islam, nag-practice na ako, naging tablik pa ako, sumasama ako. Naging religious ako lalo. Pero dahil religious lang ako yung bata ko, naging lalo akong religyoso yung sa time na yun. Alam mo ba, pag sumasakay ako ng jeep, may tugtog. Nakaganito lagi ang kamay ko. Buong biyahe. Tapos minsan pag uwi ako galing school, nagdadamit ako ng Arabo mahaba. Tatakip ako ng buhok, nakashimag ako, tapos nagtatasbih ako, nag-rosary ako, tasbih tawag na, nag-dhikr ako buong biyahe na sa jeep na mga tao pa natatakot sa akin, akala magpapasabog. Ganun ako ka-extreme at marami pang iba. Kaya nabubuisit yung pamilya ko sa akin, kapatid ko. Alam mo, wala akong kaibigan yung ganun ang ugali ko. Wala akong kaibigan. Kaya buti namulat ako maging balance, wag maging masyadong mapalahusga o extreme na Muslim. Dahil wala talaga akong, kung ganun ako hanggang ngayon, baka isa lang ang followers ko dito.
At suplado na yung mukha ko dahil Arabo. Kaya karamihan nag-PPM sa akin, wow, thank you na-meet kita sa personal. Akala ko suplado ka, hindi pa pala. Ito mo, kasi sa video mukha kaming suplado. Pero sa personal, hindi. Marunong din kami ngumiti, marunong kami. May ugali din akong Pilipino, marunong kami makihalo-bilo. So, hanggang doon na lang. At yung mga susunod na real talk, na talagang real talk. Dahil ito hindi ako nakahanda eh. Susunod sa ibang video. Tandaan na lang natin sa buhay, walang bida kapag walang kontrabida. At isa pa, meron pang dalawang mag-asawa, storya ng dalawang mag-asawa, na kahit ito matutunan natin sa mundong ito, kahit ano mong gawin mo, ay hindi sila titigil sa paghuhusga. At ikukwento ko yan sa ibang video ko about sa dalawang mag-asawa na ito. Maraming salamat sa inyo. Thank you at masyado na mahaba.